Welcome sa Good to Live podcast. Kamusta kayo? Well, ako. Okay lang naman ako. So, gusto ko lang pala magpasalamat muna sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa Good to Live podcast at sa mga nilalabas ng Good to Live podcast na content. Maraming salamat po. At o nga pala, para maging updated kayo sa nilalabas ng Good to Live ng bawat content, i-click nyo yung subscribe button ng YouTube at Spotify. At favor nga din po pala na i-rate nyo ang Good to Live podcast sa Spotify. Makikita nyo yung star doon. Yun, makikita nyo na yun. Yung logo ng star doon na pwede nyo i-rate yung Good to Live podcast. So ngayon, simulan ko na yung podcast natin. Hindi ko na patatagalin to. Yung pag-uusapan natin ng topic natin ngayon ay attracting attention. So, Kins, ano yung attracting attention na yan? Ano na naman yan, Kins? Ano yan? Anong pinagsasabi mo na naman, Kins? Diba? Siyempre, ganun yan. Ganun yung mga sabihin nyo yun. O nga pala, baka magtaka kayo kung ano tong... Ito yung sinasabi ko nung nakaraan na may susundan na ako na para hindi ako mawala sa concept natin yung... Ito, sinabi ko na to sa mga recent podcast. So, panoorin nyo na lang yun sa mga ibang episode. Kaya, balik na tayo sa topic. So, yung attracting attention, 'di ba, sa henerasyon natin ngayon, naghahanap na talaga yung digital era o technology era, yun. Nasa teknolohiya na era na tayo ngayon. Sabihin natin kaya nakakapanood tayo ng mga mga iba't ibang influencer o content creator sa iba't ibang mga platform katulad ng TikTok, Facebook, Spotify, etc. Yun yung sinasabi ko. So, doon napupukaw yung attention natin para mapanood sila doon sa mga ginagawa nilang content sa iba't ibang mga platform. Yun. Pero depende rin sa tao kung ano yung kinukonsume nila para sa pinapanood nilang content dun sa influencer o content creator na yun. At syempre, meron din tayong mga hinahangaan o inspirasyon ng mga influencer o content creator. Hindi naman mawawala yun, kaya normal lang naman yun na meron tayong iniidolo na katulad nila. Yung senaryo na pag-uusapan natin ay tungkol sa isang speaker na content creator, yun. Pero tungkol pa rin to sa attracting attention. Kumbaga parang yung flow lang nung podcast natin is kay content creator na may inspirational public speaking. Yun. Dito ko lang binalandra yung scenario na yun. Pero tungkol pa rin to dun sa topic na yun, yung attracting attention na sinasabi ko. Sabihin natin ikaw ay isang tagahanga ng isang sikat na content creator na kilala siya sa kanyang mga video. Sabihin natin famous talaga yung content creator na yun, na kilala siya sa mga iba't ibang mga platform. Sabihin natin Spotify, YouTube, Facebook, etc. o TikTok, ganun. Kaya yung content creator na yun,
sabihin nating nakilala siya sa yun, yung public speaking. 'Di ba? May iba't ibang mga content creator ngayon na magaling sa public speaking, men. Ang hirap nun, yung public speaking. Sabihin ko sa inyo kung paano yung process nun, yung kung ano yung kaba para sa harap ka sa napakaraming tao nun, men. Men, ang hirap nun. Kaya sobrang ang galing, eh. 'Di ba may kita nyo sa mga iba't ibang public speaker na kung paano sila haharap sa napakaraming tao. Sabihin natin yung public speaker na yun, no, talagang sino bang pwede ko may bigay ng example sa inyo? Sabihin ko si Sir Chinkitan. Ngayon si Sir Chinkitan, 'di ba? Nagpa-public speaking siya. So sino muna si Sir Chinkitan? Sino ba yan, Kane? Sino sinasabi mong chingki-chingki-chingkitan na yan? Yung sabihin niya balik na tayo. Ngayon, si Sir Chinkitan ay isang kilalang negosyante at maraming business at public speaker para sa mga gustong magsimula at nagpapatakbo ng business. Yun yung niche ni Sir Chinkitan. Kaya ang galing lang no, kung paano sila magsalita sa napakaraming tao. Baga parang ano na rin yun no, sanayan din yun kung paano harap sa napakaraming tao. Kaya ang galing lang. Balik na tayo sa content. At yung public speaker na yun, ang content creator nito ay naging inspirasyon mo. So, kumbaga, hinahangaan mo siya. Iniidolo mo yung content creator na yun. Dahil sa pamamagitan ng mga mensahe at mga life lessons na ibinabahagi na content creator na to. Kaya, simula noong natuklasan mo yung mga ginagawa niyang content, itong content creator na to, naglalaan ka ng oras para sa kanyang mga nilalaman o nilalabas yung content. So, sabihin natin, nag-aalat ka talaga ng time para dun sa content creator na yan. Pero depende pa rin naman to. Depende rin naman sa tao yun. Baga, kasi may mga tao rin naman na para sisilipin lang yung content creator na yun. Tapos bounce na, ganun. Baga parang check niya lang yung ginagawa ng content creator na yun. Kaya iba-iba rin naman ng tao kung paano sila tumitingin sa influencer o content creator. At pinapanood mo yung mga kanyang mga video, binabasa ang mga kanyang blog post, at nagsasubscribe sa kanyang newsletter. Sabihin ko nga pala muna sa'yo. So, ano nga pala muna yung newsletter na yan? Yung newsletter na yun, magbigay ako ng halimbawa sa inyo. Kilala nyo ba si Sir Frank Mendoza o si Frank Mendoza? Si Frank Mendoza, siya yung may-ari ng MNLA. Ay, Kins, ano yung MNLA? Ano yung MNLA na yan? Ano yung sinasabi mo? Ito, sabihin ko sa inyo. Yung MNLA ay kumpanya o business yun ni Sir Frank Mendoza. So, anong meaning ng MNLA? Yung MNLA ay Manila meets Los Angeles. Yun yung pangalan ng branding brand ng damit na binebenta niya. So, sa webpage nila, merong subscribe newsletter doon na makikita nyo sa webpage ng MNLA. Yun yung isang example na tinutukoy ko yung subscribe newsletter. Kahit hindi sa iba't ibang mga damit.
sabihin nating news. O, di ba? Iba-iba naman yun. Kaya, masusundan nyo rin yung ganong ginagawa nila. Sabihin nating gusto mo lang maging updated sa content creator na yun. Kaya, yun, may newsletter din siya. Yun yung sinasabi kong example. Para maging updated ka na sa nilalabas niyang content. O, sabihin natin may mga conflict na nangyayari, ganun, sa webpage nila. Kumbaga parang, nagsasabi lang sila ng news kung kumbaga parang ina-update lang nila yung mga followers o nakasubaybay sa kanila. Yun yung sinasabi kong example sa inyo. So, binabantayan mo yung kanyang mga bagong latlahaing online, yung content creator na yun, at sinusuri mo, kumbaga parang sinusuri mo talaga yung nilalabas ng content creator na yung bawat content nun. Kaya gusto mo makita yung nilalabas yung bawat konsepto. Kaya katulad na lang nung mabibigay ko pang isang example din na nagpa-public speaking. Sino ba? Sabihin natin sa international na nagpa-public speaking. Si Jordan or si David Goggins. Kids, sino si David Goggins? Sino yung sinasabi mo na yan? Si David Goggins ay isang retired na Navy SEAL. Yung kwento ni David Goggins ay isang inspirational na matutunghayan talaga o masusundan din talaga ng mga tao sa pinagdaanan ni David Goggins. Kasi yung kwento ni David Goggins is baga parang mahirap din talaga yung naging kwento ni David Goggins. O mahirap din talaga yung mga pinagdaanan niya. Yun yung ibig sabihin ko. Yung mga naging balakid, obstacle sa buhay niya doon. At meron nga pala siyang libro, yung Can't Hurt Me, na mababasa nyo yung buong kwento ni David Goggins sa bawat sinasabi niya. Yun, isang influencer din yun. Influencer ba yun? Tama, influencer. O content creator yun. Si David Goggins. Kaya, kung medyo curious kayo kung sino si David Goggins, pwede nyo i-check yung libro nun sa mga iba't ibang bookstore. At yung pangalan ng book na yung Can't Hurt Me. So, Kins, anong ambag ni David Goggins? Paano naging inspirational yung anong ginawa niya? Paano naging inspiration? Si David Goggins ay yung naging buhay niya naging parang nung simula bata siya, nakaramdam siya ng racist. Yun, isa-summary ko na lang ako. Nakaramdam siya ng racist hanggang sa nung lumaki siya, nakaramdam siya ng racist. Tapos, gusto ni David Goggins na mag Navy SEAL o magsundalo. Ngayon, sa Navy SEAL na yon, parang nakatanggap ulit siya ng racist na hindi daw siya makakapasok doon. Kasi that time talagang parang mabuff.
Ayaw sabing mataba kasi parang ang pangit naman sabing mataba. Sabihin nating mabuff. Mabuff yung katawan ni David Goggins. So, sabi nung isa sundalo doon na you're a big, fat, basta bad ano na yun. Bad wording na yun. Yun, basta ganun yung mga naturally na sinasabi ng mga pag mataba ka, 'di ba? Minsan nagbabato sila ng hindi tama na salita sa kapwa nila. Yun yung ganun sinasabi nila. So, parang dahil gusto nga ni David Goggins na makapasok doon. Siyempre, masakit din yun na maatanggap ka ng masakit na salita. Ang gusto mo lang naman doon makapasok sa Navy SEAL. Ngayon, 'di ba? Ngayon si David Goggins, ganun yung ginawa sa kanya. Kumbaga yung sinabi sa kanya ng sundalo is parang tumanim sa kanya yung sinabi ng sundalo na yun na hindi daw siya makakapasok sa pagiging sundalo yun. Kaya in 3 months nung pagiging buff niya, nag-lose talaga siya ng sobrang talaga na weight. Talagang naging siya. In 3 months yun talagang bumaba yung weight nun. Kung makikita niyo yung bawat story nun, bumaba talaga yung weight nun. Kasi, syempre parang imbis na parang i-uplift ka o tulungan ka, makakatanggap ka pa ng masakit na salita. Kaya yun, binago talaga ni David Goggins yung ginawa niya para sa sarili niya na makapasok dun sa pagiging Navy SEAL o sabihin natin sundalo. So, yun yung naging isang life lesson na matututunan kay David Goggins na sa ginawa niya. Kaya, baga pinaita niya sa sarili niya o hindi lang sa mga sundalo na kaya niya makapasok dun sa pagiging sundalo na yun. So, ano matututunan ngayon dun sa ginawa ni David Goggins na kaya tawag nga sa kanya na siya the tough guy. Kumbaga talaga si David Goggins. Iron Mind, yun yung tawag sa kanya. Kung makikita niyo yung bawat reels nun sa Instagram, tumatakbo sa initan yun. Si David Goggins, tumatakbo sa initan, tumatakbo sa ulan, di ba? Solid nun, men. Kaya parang lang, sobrang idol lang, galing lang talaga. Kaya sobrang inspirational lang ng buhay. Kaya nga yung simula nung pumasok tong taon na to, medyo tumutunog-tunog na yung pangalan ni David Goggins. Kasi nalaman ko si David Goggins sa isang tropa ko na si Mark. Shoutout kay Mark, kay Tol, shoutout kay Tol. Yun. Doon ko nalaman si David Goggins yung kwento niya kasi di rin naman ako Di rin naman ako aware nun kung sino ba yun. Kaya, kumbaga para sinabi niya lang sa akin kung sino. Dumadaan na rin yun sa Instagram ko kung sino yung si David Goggins na yun. Ito sakto, tinanong ko siya kay Mark, yung tropa ko. Yun yung kwento nun. Kaya, basta para din na makikita nyo yun sa bawat Instagram, kung may Instagram kayo, at Facebook, si David Goggins. Kaya, sa bawat natututunan naman natin mula sa balik na tayo sa content creator na to o sa sariling buhay, syempre ginagamit natin yung life lessons at inspirasyon mo upang makamit yung mga personal na layunin at tagumpay.
Kasi malaking tulong para sa atin yung mga katulad nila na meron tayong matututunan sa mga iba't sa mga influencer o content creator na may binibigay na learning o value sa atin. Diba? Katulad na lang nila Sir Chinkitan. Yun. Diba? So, ano yung binibigay na learning o value ni Sir Chinkitan? Si Sir Chinkitan, kumbaga parang nagtuturo siya sa mga gusto mag-negosyo, sa mga magsisimula ng negosyo, yun yung ginagawa ni Sir Chinkitan na nagbibigay siya ng bawat value. At o nga pala, meron akong isi-share sa inyo na mga iniidolo ko na influencer o content creator. Ito recommended ko talaga sa inyo to kasi sinasabi ko na talaga to sa mga dati ko ng podcast. Naririnig nyo na to, makikita nyo to sa mga iba't ibang podcast ko. Sila TPC, Ninon Chicken at Dobrak TV. Men, sabihin ko sa inyo, men, sobrang laing tulong nung tatlong influencer o content creator na to. Kasi bakit? Kins, bakit naman? Bakit ang laking tulong naman sa'yo? Anong ginawa naman yan sa'yo, Kins? Ngayon, yun yung mga tanong nyo ngayon, di ba? Yun, kaya, so, ano bang ginawa nila? Sila yung naging inspirasyon ko para magsimula ako ng podcast. Baga sila, kasi sa totoo lang, natatakot talaga ako nun eh. Natatakot ako gawin yung bagay na gusto ko. Katulad na lang nito, itong pagpa-podcast na to, takot talaga ako gawin to. Hindi ko nga alam eh kung anong mangyayari kung patuloy pa rin ako matatakot. Kasi sa totoo lang, normal lang naman matakot eh, di ba? Normal lang naman matakot bago natin gawin yung isang bagay. Kasi tao lang tayo, normal lang yun. Walang mali dun. Pero, um, pero syempre, ang hindi naman, yung, kumbaga parang, wag mo ding hahayaan na mananatili na lang yung takot sa'yo. Diba? Mananatili na lang yung takot sa'yo na gawin yung isang bagay na yun. Kasi, diba? Pag lagi ka pangungunahan ng takot, o yung takot na gawin yung isang bagay na yun, marami kang mamimiss na chance o opportunity na gawin yung isang bagay. Excuse me, di ba? Ganun yun. Kahit alam mong gusto mong gawin yun, yung isang bagay na yun, na napangunguna ka ng takot o kaba, normal lang yun. Normal lang, walang mali doon. Pero ang masasabi kong magkakaroon lang ng mali, yung parang napapanguna ka na ng takot. Yung parang yung takot is nagstay na lang sa'yo. Yung takot na yun, o yung kaba, nasa sa'yo. Kumbaga, yung takot na kinakaharap naman natin o nangyayari sa atin, tayo lang din kasi makaka-overcome nun eh para sa bagay na gusto nating gawin eh. Hindi ibang tao. Kumbaga, bonus na lang yun yung may mga ibang tao na magmo-motivate sa atin pero kasi yung motivate mawawala din yun eh, 'di ba? Napainggan natin ngayon, napainggan natin yung content creator na yun, sabihin natin kaibigan natin. Depende kasi sa tao yun kung paano niya dadali yung motivation na yun. Pero, yung motivation kasi nawawala talaga yun eh. Totoo, nawawala talaga yun.
Kaya nga, kumbaga, tayo din sa sarili natin yung makaka-overcome ng takot talaga para sa bagay na gusto nating gawin. Kaya, normal lang yun. Yung sa una yung matatakot ka at kakabang ka. Normal lang yun. Walang mali dun. Pero ang hindi normal na yun nga, na yung takot at kaba is magi-stay na lang sa'yo. Na hindi mo na, kumbaga hindi mo na haharapin, hindi mo na i-overcome yung, tama ba overcome? O tama, overcome. I-overcome yung takot at kaba na yun. Kasi, kaya nga, di ba minsan napapansin nyo sa tao na yun, sayang. Di ba, sinasabi pa ng isang tao, sayang. Hindi ko pa sinubukan, hindi ko pa trinay, sayang naman. Di ba? Okay lang naman yun. Pwede mo ang isang bagay, pwede mo naman gawin ng kahit takot ka eh. Dalawa lang yan eh. Ay, di ba, merong takot at hindi takot. Yung isa, ginawa niyang hindi takot. Yung isa, ginawa niya kahit natatakot siya. So, win-win pa rin yun. Walang talo sa kanilang dalawa. Kasi si takot, kahit na ginawa niya yun, natakot siya, yung takot na yun, mawawala rin yun katagalan. Kumbaga, titibay siya doon sa takot na nararamdaman niya. Mawawala din yun, kaya normal lang yun. Yung bagay na gusto mong gawin, kung ano man yan, men, gawin mo lang yan, men. Na ikaw na nanonood na nakikinig ng podcast na to, inuulit ko lang sa'yo, gawin mo, maging masaya ka sa bagay na ginagawa mo, at yun. Kasi para sa sarili mo naman yan eh, hindi naman sa ibang tao eh. Yun. Yun yung kinutukoy. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung sila TPC, Ninong Chicken, balik tayo sa kanila, at Dogbrak TV, men, sinasabi ko sa inyo, ang laking tulong nila. Pati yung tropa ko, men, yung tropa ko na si Mark, ang laking tulong nung ginawa na sila. Ang laking tulong nung nagawa nila. Kasi, yung ginawa nila, katulad na lang sa pagka-create ng content nila, sila, yung tatlo na binanggit ko na yun. Yung hinahatid nilang value para sa mga tao is meron talagang makabuluhan na matututunan. At yung tropa ka na si Mark, kasi naalala ko pa nga nagkwento ko kay Mark. Shoutout ulit sa'yo, tol. Tol, thank you talaga sa'yo. At na pinupush niya ako na gawin ko yung tong podcast na to kasi nasa puso ko na talaga no na, men, gawin mo na yung podcast mo, men. Tuloy mo na yan, sabi niya nun. Kasi, kahit ano naman mangyari, at least sinubukan mo, di ba? Yun. Kaya, di ba, parang maswerte lang tayo sa mga katulad nilang, maswerte lang, kumbaga, maswerte ko lang sa katulad ng tao na yun na pinush ako para gawin tong bagay na to. Yun, kaya nga ito, harap nyo ako ngayon, nagsasalita ako sa harap nyo. Diba? Kaya shoutout sa'yo, Mark. Kaya malaking impluensya din yung mga content creator o influencer na iniidolo natin. Diba? Kasi kumbaga, minsan nga bago pa nga natin gawin yung isang bagay, nag-aantay pa tayo ng sign na, pag sinabi niyan, gagawin, bago niya sabihin niyan, ay, tawag nito, bago niya, wait lang, nawala ko, bago niya, ay, pag sinabi niya na yan, gagawin ko na, di ba, sa mga influencer o content creator, lalo na pag fan na fan ka talaga noon na yun. Kaya, kumbaga parang, di ko rin, parang saya ko lang talaga na sipin nyo, nakapagsalita ako sa harap nyo ng ganito. Dati parang takot ako gawin talaga to, men. Kaya maging thankful lang tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin, na pinupush tayo. Kaya yung mga
inspirasyon natin na influencer o content creator na may kasayahan, learning, at entertainment, kasayahan, learning, sabihin ko na lang, learning, entertainment, at work na may hatid sa atin para sa mga bagay na gusto nating gawin. Malaking sentro yun. Malaking sentro para sa atin yun. Kasi, kumbaga, doon, mas magiging mahusay tayo na tao at magkakaroon tayo ng perspektibo sa buhay. Kaya nga 'di ba, merong mga influencer o content creator na nakakapagpabago ng buhay dahil lang sa content o product na sabihin nating may nilalabas silang business o nakakatulong sila sa business opportunity na yun. Yun yung ibig sabihin ko. 'Di ba? Kaya 'di ba katulad nila 'di ba sila Kong TV, yung Team Payaman, 'di ba men, kung paano niya kung paano niya tinulungan yung mga grupo niya para baga sama-sama talaga sila. Kumbaga compound na nga sila doon 'di ba? Makikita niyo sa bawat content noon, compound na sila doon. Sarap noon. Sarap magkaroon ng team. Talagang tulungan sila sa mga ginagawa nila. Shoutout sa Team Payaman. Sinautot no? Men, malay nyo maapunta tayo dun soon. Manifest ko na yan, men. Soon, malay nyo maapunta tayo dun soon. Yun, kaya ang galing. Ang galing lang talaga. Diba, na yun, isang sila, isang good people sila na pwedeng sundan ng mga tao dahil sa ginagawa nilang manners at worthy na learning na hinahatid nila sa mga tao at entertainment. Kaya minsan 'di ba hindi rin tayo nag-aatubiling i-share yung mga natututunan natin sa mga o ibahagi yung mga natututunan natin sa mga certain na friend or family na kung ano may natutunan natin sa influencer o content creator na yon. Siyempre, sa dinideserve lang naman. Sa dinideserving lang yun, yung share lang, yung bibigyan lang din natin ng knowledge tungkol sa natutunan natin sa influencer o content creator na yun. Kaya, masasabi ko lang na magpasalamat tayo sa mga tao na parang pinupush tayo para sa mga bagay na gusto nating gawin. Kumbaga parang, di ba minsan tatamaan ka nun normal yun. Normal ang mali doon. Parang tatamaan ka talaga ng kabatakot. Pero merong taong nakapaligid sa atin na ipupush tayo para gawin yung isa. Men, gawin mo na yun, men. Huwag ka na matakot, men. Di ba, ganun. Yung takot na yan, mawawala rin yan, ganun. Kaya, thankful ako sa tao na yun na si Mark na pinush ako na para gawin to sa bagay. Kaya ito, tingnan nyo. Di ba? Nakakapagsalita ako sa harap nyo at iba't ibang mga tao rin makakanood nitong podcast na to. Kaya, yun, maging thankful lang talaga tayo sa mga tao na tinutulungan tayo para sa mga bagay na gusto nating gawin. Kaya ingatan natin sila. Kasi bibihira na lang yun sila, men. Okay, ingatan mo sila, men. Yun. Kaya, ang influencer o content creator na ito ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon, kundi nagbibigay din sila ng isang instrumento ng positibong pagbabago sa buhay. At
yung mga iba't ibang mga hatid nilang mensahe. Kaya yun na syempre piliin nyo pa rin yung mga influencer o content creator na pinapanood nyo. Kasi 'di ba, minsan may kita nyo ngayon dahil sa iba't ibang mga influencer o content creator, napapahamak sila sa ginagawa nila. Which is totoo 'yun, 'di ba? May kita nyo yun kung paano sila napahamak sa ginawa nila. Kaya yun, wag nyo na lang din silang gagayain sa ganong ginawa nila. Kumbaga parang i-filter nyo na lang o iwasan nyo na lang yung ganong content. Diba? Pero may depende pa rin naman yung may mga tao na gusto pa rin ganong content, may mga tao na hindi. Kaya baga, ikaw na nanonood o nakikinig ng podcast na to, yun, nasalain mo lang yung pinapanood mo na influencer o content creator na meron kang matututunan para sa self mo, sa bagay na gusto mo. Yun, na kumbaga may hatid na learning sa araw-araw na ginagawa mo. Yun. Diba? Kaya, bago ko tapusin ang podcast, na, yun, inulit ko lang ulit, na, magpasalamat lang talaga tayo, men, para sa mga taong pinupush tayo para sa bagay na gusto natin gawin. Kasi, bihira lang sila, andyan lang, kumbaga, bihira na talaga yan, men, eh. Kasi, lalo na, di ba, may mga iba't ibang mga kaibigan, may mga ibang kaibigan dyan na parang mapagsamantala, di ba, hindi tama yung ginagawa. Kaya, kapag may mga kaibigan tayong maayos at matino na tinutulungan tayo para sa mga bagay na gusto natin gawin, ingatan natin sila. Okay? So, bago nga pala ulit tapusin ang podcast, i-share nyo ang Good to Live podcast sa Facebook o anumang social media mo na kung anong social media mo trip, i-share ang Good to Live podcast. Okay? At para maging updated ka ulit sa ilalabas ng Good to Live, i-click mo subscribe button sa YouTube at Spotify. At maraming salamat ulit sa patuloy na tumatangkilik sa Good to Live podcast. Thank you po. Good to live. Good to live, good to live. Good to live, good to live, good to live, good to live. Yeah, ay, the rock, ay, dito palagi madaming insane. Sila sa akin ay parang aneng. Kaya lumapat ni JC my man, dito sa privacy TV my man.